Sa party kinagabihan muli, tamad na tamad pumunta si Meredith. Malayong malayo sa pakiramdam niya noon sa party at mga event ng partida ni Armando siya pupunta. Palagi siyang ganado at halos hindi makapaghintay na mag-umaga kapag sinabi nitong may lakad sila kinabukasan. Ngayon wala siyang gana. Kulang na nga lang gasasin niyang lumalim ng gabi para lang wala na siyang ibang gagawin kung hindi ang matulog. Mas gusto kasi niya yun kesa magbabad sa mga parties na hindi naman talaga niya hilig. Pero bakit noon kay Armando palagi kang ganado? Hindi ka nga nakakaramdam ng pagka-bored noon Biglang hirit pa ng kanyang isip. Kung wala ang mga magulang nito, magdadahilan na lang siguro siya kay Jason. Pero siguradong pagagalitan siya ng kanyang mommy at daddy at sasabihin ng mga itong pahalagahan naman niyang effort ng binata. Pero paano naman ang kanyang gagawin kung kahit konting excitement hindi siya makaramdam kapag ito ang kasama niya? Sa totoo lang, mas gusto pa niyang magkulong na lang sa kwarto at matulog ng maaga o di kaya naman manood ng mga funny video sa internet habang nagpapaandok. Kung may interest kasi siya kay Jason, may excite siya kahit papaano na makita ito pero wala talaga. Kapag magkasama sila nito, pinipilit lang talaga niya na huwag nitong mahalata na antok at inip na siya. Madalas kitang-kita niya sa mga mata nito na enjoy ito pero siya hindi at mamaya hindi niya alam kung ano na namang gagawin niyang paglilibang sa sarili. Para wag humigab sa harapan nito. Meredith, daig mo pang nalugi. Bakit ba? Ang ganda-ganda mo mukhang Biyernes Santo yung mukha mo. Ani Jonah, habang inaayos ang kanyang mahabang buhok. Tinitirantas yun ng kaibigan ng pabilog at tinataas sa tuktok ng kanyang ulo. Tapos nakasan itong ayusin ng sarili. Nakatingin to sa kanya sa refleksyon niya sa salamin, kaya wala siyang ligtas at di siya makapagkaila. Kitang-kita nitong nakasimangot siya habang nakatulalang nakatingin sa sarili. Lumipad din sa kanyang isip. Wala. Para masama lang yung pakiramdam ko, Jonah. Walang ganang sagot niya. Yun na lang ang naisip niyang idahilan sa kaibigan para hindi na to magtanong ng magtanong. Sus, alam ko na yung mga niyang dahilan mo Tinatamad ka lang dahil hindi mo feel kasama sa Jason, right? Naniniguro nitong tanong. Minsan gusto niyang isipin na kaya makabasa ni Jonah ng isip dahil madalas nagtutugma ang laman ng kanyang utak sa sinasabi ng kaibigan. Nahuhulaan ito kung anong bumabagabag sa kanya. Madalas tamang iniisip ito sa kanya kaya kahit magkaila siya, hindi ito naniniwala, kagaya na lang ngayon. Hindi ito kumbinsido. Basang-basa siya ng kaibigan. Jonah? Saway pa rin niya rito. Kahit papaano, ayaw niyang sinasatinig nito iyon. Baka biglang dumating si Jason at marinig pa mga sinasabi nito. Hindi man niya ito gusto, ayaw niyang magdamdam sa kanyang binata. Isa pa, gusto niyang sa bibig niya mismo manggaling kapag sinabi niyang muli kay Jason na kaibigan lang talaga ang turing niya rito. Alam niyang mas masasaktan to ko sa ibang tao pa malalaman ng tungkol sa bagay na yon. What? Meredith, kilalang kilala na kita. Diyos ko, pati yata kung kailan ka uutot, alam ko na rin Hindi ka na makapagkakaila sa akin sa mga bagay-bagay. At yung tungkol kay Jay, wala naman ako magagawa kung di mo talaga siya magugustuhan. Look, kababata ko siya at nireto ko sa'yo pero kaibigan kita at parang kapatid. Ayoko namang ipagtulakan ka sa taong hindi mo naman mahal at sisihin mo rin ako sa bandang huli. Ani Jonah, habang nakatingin ulit sa refleksyon niya sa salamin. Napangiti siya dahil sa wakas naiintindihan siya nito. Noon iniisip niyang baka magalit to sa kanya kapag dinedman niya si Jason. At least ngayon sa mismong bibig na nito nang galing, natanggap nito ang pagkakaibigan lang kanyang kayang ibigay sa kababata nito. Salamat, Jonah. Tipid niya tong ngilitian at tinawakan niya ang kamay nitong nasa kanyang buhok pa rin. Si Armando pa rin ba? Kuryoso nitong tanong pagkuwan. Natigilan siya. Di nakasagot dahil maging siya hindi alam kung anong isasagot sa tanong ng kanyang kaibigan. I don't know. Tumungo siya na sabihin yon. Sigurado kasi mababasa na naman nito ang laman ng kanyang puso oras na magtama ang mga mata nila ni Jonah. Meredith, we're sisters, right? Bakit di ka nagsasabi sa akin ng mga nararamdaman mo ngayon? May pagdaramdam sa tinig ni Jonah. Muli niya tong tinignan sa refleksyon sa salamin, tsaka humugot ng malalim na hininga pagkatapos. Come on, alam ko may gusto kang sabihin. Pamimilit nito na itinigil muna ang ginagawa. Si Mando, nandirito rin siya, Jonah. Ang totoo kasama namin siya ni mommy at daddy kanina. Ayun, kwentuhan at kamustahan. Mahina niyang sabi. Natigilan si Jonah talatang nabigla sa kanyang sinasabi. And then, nabulabog na naman ang nananahimik mong buhay dahil nakita mo na naman si Armando? Mahinahong sabi nito nang makabawi. Kahit naman hindi ko siya nakikita, siya naman talagang laman ng isip ko, Jonah.
Tahasan niyang pag-amin sa kaibigan. Sus Mariosep talaga. Mukhang wala na talaga ako magagawa para baguhin ang isip mo. Sa tingin ko'y kailangan lang kitang suportahan sa pagkabaliw mo sa isang Armando del Rio. Nagliwanag ang mukha niya dahil sa sinabi ng kaibigan. Noon kasi halos pilitin siya nitong sagutin sa Jason. At least ngayon hindi na siya mapipressure. Salamat. Nakangiti niyang sabi kay Jonah. So, kumusta naman daw si Armando? Ano na ang mga ganap sa buhay niya ngayon? Biglang parang naging interesado si Jonah sa buhay ng batang mayor. Napaisip siya. Nawalang bigla ang ngiti sa labi niya na maalala ang sinabi nito kanina na may babaeng laging laman ng isip at puso nito ngayon. Mga katagang parang patalim na sumugat sa kanyang puso nang marinig niyang sinabi ni Armando. Nakatitig siya kanina rito pero kagad niyang binawi ang mata dahil ayaw niyang mabasa nitong sakit na unti-unting bumabalatay sa kanyang sistema. Masakit marinig na may nagpapatibok na sa puso nito ngayon. Pero mas masakit dahil sinabi nito ang bagay na yon sa harapan niya mismo. Mukhang nakamove on na siya kay Melanie. Sinabi niya kanina sa parents ko na may isang babaeng laman ng kanyang puso't isip araw-araw. May nagugustuhan ng iba si Armando Jonah. Tuluyan na siyang nakalaya sa anino ni Melanie. Sinasabi niya yon kinukunting-ting niya ang ilang strands ng buhok na naiwan sa gilid ng kanyang tenga. Ayaw niya ipahalata kay Jonah na apektado siyang masyado. Pero mukhang baliwala iyon. Now I can say na mahal mo talaga si Armando girl. Biglang sabi nito kaya naman nagulat siya. Nagsiselos ka, tama? Huminto to sa ginagawa at nakatas ang kilay, nakipag-usap sa kanya sa salamin. Bakas na bakas sa boses nito kaya hindi na may pagkakaila. Meredith? Diyos ko, ako pa ba naman ang paglilihiman mo? Hello? Sabi ko sa'yo, kilalang kilala na kita eh. Oo na, pero may magagawa ba yung selos ko? Kung may maramdaman man si Armando para sa akin, galit lang yon, walang iba. Niloko ko siya at sinamantala at yun ang isang bagay na hindi niya makakalimutan. Sigurado ko. Naniniwala ka ba talaga doon? May nangyari sa inyo girl, baka nakakalimutan mo na. At sa tingin ko, naniniwala ka talaga. Hindi ganun kadaling kalimutan yon. I'm sure naalala pa rin yun ni Armando hanggang ngayon. Baka nga pareho lang kayo eh. Jonah, ano naman ang gusto mong gawin ko? Ano ko naalala nga niya. Hanggang doon lang yon. Katulad ko, hindi ko makakalimutan pero wala akong magagawa. What if akitin mo si Armando? Or pagsilosin mo kaya? Suhestyon ito. Pagdakay ng laki ang mga mata niya. Tigilan mo ako, Jonah ha. Hindi ko kaya yan. Hay, bahala ka na nga. Ikaw na nga tinutulungan eh. Sunod-sunod nakatok sa pinto ng kwarto nilang magkaibigan ang narinig nila kaya hindi na siya nakasagot. Binuksan ni John ang pinto at bumungad sa Jason. Gwapong-gwapo tong tignan pero wala siya makapang kahit paghanga man lamang. Gaya ng palagi nangyayari tulala ito habang nakatingin sa kanya. Bakas ang paghanga sa mga mata nito habang nakatitig sa kanya mga mata. You are so lovely, Meredith. Anito makalipas ang ilang sandaling pagkakatulala. Salamat, Jason. Pilit ang iting lumabas sa kanyang labi. Oh, tama ng pagtitig, Jay. Ang mabuti pa tayo na. Baka matunan ng kaibigan ko. Ani Jonah na siguradong nakita ang pilit niyang ngiti. Nagpatiuna na to habang may bungad ng pinto pero hindi siya tuluyang iniwan sa binata. Marahil alam nitong maaasiwa siyang mapagsolo sila ni Jay. Buhat nang lumabas sila ng silid hanggang sa venue ng party, hindi niya hiniwalayan ng binata. Iritang-irita tuloy siya. Paano ba naman palagi ito nakalalay sa kanya kahit pa nga ba di naman kailangan? Kulang na lang idikit itong katawan sa katawan niya. Mabuti na lang at madilim. Kung hindi, baka mahalata nitong sambako lang kanyang mukha. Habang ang mga magulang niya sagad ang ngiti dahil sa nakikitang sweetness ni Jason sa kanya. Si Jonah naman tahimik lang na nakamasid. Sigurado siyang pinag-aaralan na naman siya nito. Nakaupo nga siya sa harap na maraming tao pero lumilipad naman ang kanyang isip. Hanggang sa mga sandaling iyon, di niya makalimutan ang tungkol sa babae na nagugustuhan ni Armando. Wala siyang kamalay-malay na nahalata na siya ng mga magulang na kasano niya sa table. Anak, mukhang ang lalim ng iniisip mo. Kasama ka nga namin pero mukhang wala ka dito. Bulong ng kanyang mommy na nakaupo sa kanila niyang gilid. Ho? Wala ma. Tinitingnan ko lang ho kung may kakilala ko sa mga guest. Kailan niya sa ina. Ganon ba? Sabi ng daddy mo, bagay na bagay daw kayong dalawa ni Jay. Agree ako. Pero wala ako nakikitang saya sa mga mata mo, anak. May gusto ka bang sabihin sa akin? Nagulat siya dahil hindi niya alam na nakikita pala ng ina ang lungkot sa mga mata niya. Wala ma. Medyo inaantok na ho kasi ako eh. Sa halip ay sabi niya.
Sasagot pa sanang ina pero nagsalita ng MC kaya't napako ng atensyon nito roon na siyang pinagpapasalamat niya. Sa kalagitnaan ng party nakita ni Meredith ang kanyang hinahanap. Nasa table ng pinsan ni Jason, si Armando, na gwapong-gwapong tingnan sa fitted white long sleeve nito na nakatupi hanggang siko. Nakaupo ito, kaya't hanggang bewang lang nito ang nakikita niya. 6 na magkakatabi ang mga ito sa table, 3 babae at 3 lalaki na mukhang magkakapareha. Si Armando nakita niyang may katabing babaeng noon lamang niya nakita. Hindi malinaw kung kasama talaga ito ng alkalde o dito lang nito nakilala. Pero isa lang ang tiyak niya. Sa klase ng kilos at ngiti ng babae kay Armando, mukhang type ito ng mayor ng San Miguel. Mula sa di kalayuan, tanaw niyang malalagit ang tingin nito at kulang na lang idikit na ang upuan sa kinaupuan ni Armando. Parang gusto niyang mapangiwi dahil masyado tong obvious kung kumilos. Mukhang edukada pero wala namang delikadesa. Maya-maya pinilig niyang ulo at sinaway ang sarili. Kailan pa siya naging observer? Kahit kailan hindi siya naging interesado sa physical appearance ng mga babaeng kagaya niya. Pero bakit masyado niya yatang pinag-aaralan ang mukha ng babae na katabi ni Armando ngayon? Ito kaya ang sinasabi nitong babaeng laging laman ng isip nito? Mula sa malayo, kitang-kita niya kung paanong tumawa si Armando habang kausap ang babae. Walang dudang masaya ito at di niya mapigilang manibugho. Kung sana'y siya na lang ang dahilan ng pangiti nito. Nang iwan niya ng tingin si Armando, napabaling ang atensyon niya sa babaeng katabi nito. Maganda ang babae. Animo to isang buhay na manika. Kahit malamlam ang liwanag, kita niyang maputi ito. Halatang may kaya sa buhay kapares ni Armando. Maging ang kilos ito, class na class. Bigla tuloy siyang nanliit sa hindi niya malamang dahilan. Bigla siya na conscious. Panihim na sinipat ang sarili at muli, binalik ang mga mata sa babae. Meredith, anong tinitingnan mo? Ana Jason na mapansin marahil na wala sa mesa nilang atensyon niya. Lumingon pa ito sa may gawing hinahayo ng kanyang mata pero saglit lang muling ibinalik ang tingin sa kanya. Mukhang di naman ito nakita kung sinong tinitingnan niya. Ha? Wala. Akala ko lang kilala ko yung babae sa kabilang table. Napatingin siya kay Jonah. Alam niyang alam ng kaibigan kung ano ang totoong dahilan niya. Malakas ang pang-amoy nito noon pa man. Maging ang mga magulang nakatitig sa kanya pero sigurado siya walang ideya ang mga ito. Okay. Ana Jason, na dinantay pa sa ibabaw ng kanyang upuan ng isang braso. Ang ending tuloy para tong nakakbay sa kanya kapag sinandal niya ang likod. Nag-umpisa siyang mailang nang maging sweet si Jason sa kanya sa harap ng kanyang mga magulang. Wala itong malamang gawin. Ilang beses itong tinangkang subuan siya ng pagkain pero tinatanggihan niya. Para sana hindi naman sila magnobyo. Hindi siya paarte pero parang hindi niya kayang isubong kubertos na galing na sa bibig ni Jason. Ano pang tawag sa'yo? Di maarte ka nga? Usig ng kanyang isip. Nang pamain na lang ang isang sweet music, marami nagtayuan para sumayaw. Kapag dakay tumayo si Jason, inilahad ng palad sa kanya para ayayahan siyang makisali sa mga pareha ngayon ay nasa gitna na ng bulwagan. Nang tinan niya ang mga magulang nakangiti na naman ang mga ito. Si Jonah seryoso, pero hindi kumukura pati na hinihintay ang kanyang sagot. I am sorry Jay, but I'm not into dancing. Tanggi niya. Ang sumama nga lang dito ayaw na niya. Ang makasayaw pa kaya ito, lalo na nga't sweet pang tugtog. Baka hindi niya na maitagong pagkailang. Meredith, anak, walang kaso kung parehong kaliwa ang mga paa mo. Pagbigyan mo naman si Jason, anak. Bulong ng kanyang mommy. Gusto tuloy niyang mainis pero hindi niya yun pinahalata sa ina. Alam niyang wala siyang choice kung hindi ang sumayaw na sa mga bisig ng binata. Fine. Inabot ang nakalahad na palad ng binata, tsaka nagpatianod ang bahagya siyang hilain ito. Wala pa man sila sa dance floor, nakahapit na to sa bewang niya, bagay na hindi pa may kinaiilang niya na. Sa gitnang bahagi ng dance floor sila pumesto. Dilingid sa kanya ang mga matang nakasunod sa kanila ni Jay. Karamihan ay lalaki, kaya biglay pa nakaramdam siya ng pagkapahiya. Lalo pa na masumigpit ang hawak ni Jason sa kanyang bewang at mag-umpisa itong gumalaw. Ayaw man wala siyang choice kundi ilagay ang kamay sa magkabilang balikat nito. Di niya malaman kung saan ibabaling ang mga mata. Hindi niya maintindihan pero hindi niya kayang titigan si Jason. Mahal na mahal kita, Meredith. Sa iyo lang ako nakaramdam ng ganito. Handa akong gawin lahat para sa iyo. Malambing nitong sabi habang gumagalaw na sila. Hindi niya malaman ang sasabihin nito. Itong ayaw niya yung napagsusolo sila ni Jason ng ganito. Kapag nagsalita ito ng tungkol sa pag-ibig sa kanya ay hindi niya na malalaman kung anong sasabihin. Hindi na niya malaman kung anong gagawin.
Kagaya ngayon. Sa kawalan ng masabi, ginalan lang niya ang kanyang paningin. At sa minsang pag-ikot ng kanyang mata, nahagip ng tingin niya si Armando na inaalulayang pumunta sa dance floor magandang babaeng kasama nito sa table kanina. Inakay nito ang babae hanggang pumagit na ang mga to malapit sa pwesto nila. Ouch! Ani Jason na nakangiwi matapos niyang matapakan ng paa. Oh my God, I'm sorry, Jay. Dahil nasa kabilang parehang buong atensyon niya, hindi niya namalayang naapakan na pala niya ito. Humindo siya sa pagnalaw at hindi magkamayaw kung paanong hihingi rito ng paumanhin. Hey, it's okay. Hindi naman masakit. Natatawa nitong sabi pagkatapos ay muli siyang isinayaw. Nang muling dumako ang mga mata niya sa gawin ni Armando, parang gusto niyang umalis na doon ora mismo. Hapit nito sa bewang ang babaeng kasayaw habang nakahilig naman to sa dibdib ni Armando. Nakatitig siya sa mga ito kaya't nang umangat ang ulo ni Armando, nahuli nitong nasa mga ito ang tingin niya. Nagtama ang mga mata nila. Walang gustong magbawi ng tingin hanggang sa ngumiti ito sa kanya. Sinuklian niya iyon at ginitian din ng alkalde. Pero hindi niya na kaya pang makita na nasa ganitong ayos kasama ng ibang babae. Kaya nagbawi siya ng tingin. Mula pa kanina masakit na ang kanyang puso. Jay, maupo na tayo ulit. Napapagod na ako. Aniya sa binata na hindi yata napapansin na wala sa kanila ang buong atensyon niya. Ganun ba? Sige. Inalalayan siyang muli nito pabalik sa mesa nila. Noon lang niya napansin na maging ang mommy at daddy niya iwala sa table nila, maging sa Jonah. Nasa sayawan din ng mga ito. Si Jason naman biglang tumunog ang telepono pagkaupo nila. Nag-excuse to sa kanya at bahagyang lumayo sa karamihan nang sagutin ng tawag. Naiwan siyang mag-isa kaya naman ipinasya niyang maglakad ng mag-isa sa tabing dagat. Sumandal siya sa isang malaking tipak ng bato na malapit sa dalampasigan. Daman niyang malamig na hanging panggabi pero mas gusto niya rito. Yung kaya niyang palayain ang nararamdamang kahungkagan ng kanyang puso dahil mag-isa lamang siya. Walang ibang makakakita kahit umiyak man siya magdamag. Pero akala lamang pala niya iyon. Masyado malamig dito. Baka sipunin ka. Anang tinig sa kanyang likuran na kilalang kilala niya. Bagaman bigla ang pagsikdo ng tibok sa kanyang puso, hindi niya ito nilingon. Hindi rin siya tumugon. Namalayan na lang niyang nasa tabi niya na ito. Nakasandal din sa bato na kagaya niya. Bakit mag-isa ka rito? Nasaan ang boyfriend mo? Doon niya na ito nilingon. Hindi ko boyfriend si Jason. Mahina niyang sabi kay Armando. Walang tugon siyang narinig mula rito. Nakatitig lang to sa kanya na kahit madilim, kita niyang malamlam ang mga mata na sandaling iyon. Wala itong ideya kung gaano niya kagustong sabihin na itong mahal niya, kaya wala siyang pakialam sa ibang lalaki. Na habang isinasayaw siya ni Jason, iniisip niya, sana ito ang kasayaw niya. Ikaw, bakit iniwan mong girlfriend mo doon? Napabuntong hininga si Armando sa halip na sumagot. Pagkuway muli itong tumanaw sa madilim na dagat at animoy nag-iisip din ng malalim. Hindi ko rin siya girlfriend. Kanina ko lang siya nakilala. Gusto niya sanang sabihin na hindi naman pala nito girlfriend ng babae. Bakit hinahayaan itong maging ganun to ka-close sa kanya? Pero hindi na lang niya isinatinig. Baka masabihin pa siya nito ng ano bang pakialam niya. Isa pa malalaman nitong tinitingnan niya ito magmula pa kanina. Akala ko, siya yung sinasabi mong babaeng lagi mong iniisip. Wala sa loob niyang sabi. Nagulat siya dahil tumagilid to at tinarap siya. Ilang sandali itong walang kibo at nakatitig lamang, kaya bahagya siyang kinabahan sa sunod pa nitong sasabihin. Maya-maya'y muli ito nagbuntong hininga. Hinawakan na isa niyang kamay na ikinagulat niya. No, wala ka ba talagang ideya na ikaw ang tinutukoy ko, Meredith? Walang gatol itong sabi na dahilan ng biglang paglakas ng kabog ng dibdib niya. Yung tipong di siya makapaniwala na lumabas sa mga salitang iyon sa bibig ni Armando. Naiisip lang niya kanina ang lahat biglang ngayon nangyari ng kanyang gusto. Wala sa loob na kinurot niya ang sarili para malaman kung nananaginip lamang siya o ano. Hindi niya alam kung gaano siya katagal nakatulala dito. Natauhan lang siya nang ang kamay nitong nakahawak sa kanyang palad ay lumipat na sa kanyang pisngi. Nakinginig man sa kilig ang kanyang pakiramdam, hindi niya yun ipinahalata kay Armando. Ayaw niyang mapansin itong nag-uumapaw sa sayang kanyang puso. Gusto niyang makasiguro dahil hindi lang siya nag-a-assume dahil ayaw niya na masaktan sa bandang huli. Kota na siya at baka kapag nasaktan siyang muli, biglang aminin niya rito ang totoo. Anong ibig mong sabihin, Mando? Gusto niyang makasiguro na tamang kanyang pagkakaintindi sa ibig nitong sabihin. Ayaw niyang magdiwang kaagad na hindi marinig ang bibig nito ang malinaw na paliwanag. Maya-maya, hinawakan nito ang dalawa niyang kamay at tinarap siya. Umiso din to ng upo para magkalapit silang mabuti.
Listen to me and listen very well, lady. Ikaw lang ang laman ng puso ko, Meredith. Hindi ko alam kung kailan nagsimula para maniwala ka. Alam ng puso kong ibang taong minamahal ko at hindi na si Melanie habang magkasama tayo noon. Kaagad parang gusto niyang umiyak. Bigla'y parang hinaplos ang kanyang puso. Lahat ng sakit na naramdaman niya kanina ay napawing lahat dahil sa ginawa nitong pag-amin. Di niya akalain na sa nakalipas na mga buwan, pareho lamang pala sila ng nararamdaman. Na totoo nga ang sinabi ni Jonah na baka nagpapakiramdaman lang silang dalawa ni Armando at naghihintayin kung sinong aamin. Bago pa nga niya namalayan, tuloy na nalaglag ang kanyang mga luha. Buong sister niya na ay napuno ng galak dahil sa nalaman na mahal din pala siya ng lalaking tinitibok ng kanyang puso. Sigurado ka ba, Mando? Ibig sasabihin, ako to, si Meredith at hindi si Melanie na pinakasalan mo? Baka nalilito ka lang at... Shhh! At tinaplos ang kanyang kaliwang pisngi. Pinahid nito ang palad ng luhang na malisbis doon. Kagaya ng sabi ko, kilala ko ang puso ko noon pa, Meredith. Pareho kayo na mukha pero magkaibang magkaiba at nararamdaman ko iyon. Noon pa. Sa pagkakataong yon, hinaplos pang muli ng palad nito ang luha sa magkabilang pisngi niya at pagkatapos ay kinintilan ng halik ang bawat nararaanan ng palad nito. Para siyang nananaginip ng mga sandaling iyon. Kay tagal niyang inasam na sana, muli niyang maramdaman ang mga bisig ni Armando at nangyari na nga ngayon. Pakiramdam niya ay nakalutang siya at walang ibang tao sa mundo kundi silang dalawa lamang. At kung panaginip pa ng lahat, parang gusto niyang magstay na lamang doon at wag nang magising. Gusto niyang makulong na lang sa mga bisig ni Armando habang buhay. I love you, Meredith. Alam kong nagkasala rin ako kay Melanie dahil kasal pa kami, mahal na kita. Sabi nito habang malapit na malapit pa rin ang mukha nila sa isa't isa. Mahinang mahina rin ang boses nitong sapat lang para dumating sa pandinig niya. Kumala siya dito at tumayo para lumakad ng ilang hakbang papunta sa dagat. Mas lalo pa siyang nilamig nang masarayan ng mabining alon ang kanyang mga paa. Ngunit napawi ang pananamig niya nang mula sa likuran, yakapin siya ni Armando. Napapikit siya, kay tagal niyang hinintay ang sandaling ito. Kung nananaginip siya, ay ayaw na niyang magising. Kay sarap makulong sa bisig na isang Armando Del Rio na matagal na ring laman ng kanyang puso. Kay sarap makulong sa bisig niya. Sari-saring sensasyon na nabuhay sa kanya dahil sa yakap nito. Libo-libong boltahe rin ng kuryente ang gumapang sa kanyang kaibuturan nang lumapad ang likod niya sa malapad itong dibdib. At hindi niya na kayang pigilin pa ang nararamdaman. Bahala na ako anong kahinatnan pero handa na siyang isigaw sa mundo na mahal niya ito. Maging ako'y nagkasala rin kay Melanie, Mando. Wala sa usapan naming mamahalin kita, pero hindi ko nang bigilan na magpanggap akong asawa mo. Aniya habang nakayakap pa rin siya nito sa likod. Buo na ang loob niya na sabihin dito ang nararamdaman dahil wala nang dahilan pa para ilihim niya yon. Sinabi na nga nitong totoong mahal pa rin niya at sapat na iyon dahil yun lang naman talaga ang hinihintay niya. Bahala na ako anuman ang maging kapalit. Ang mahalagay masabi niya rito ang damdamin na matagal na niyang kinikimkim. Naramdaman niyang unti-unti siya nitong pinihit paharap. You mean mahal mo rin ako? Tanong nito na malapit ang mukha sa kanya. Baka sa tono nito ang hindi pagkapaniwala sa mga sinabi niya. Hindi rin niya alam kung matatawa o maiiyak ang mukha nito kaya hindi niya napigil na matawa. Matagal na, Mando. Matagal na kitang mahal. Sukat sa sinabi, bigla niya tong siniil ng halik sa labi ng lalaking matagal niya nang minamahal. Buong pananabik na tinugon niya ang halik nito. Ang mga kamay niya ay animo, may sarili ng isip na kagad naglambitin sa leeg ni Armando. Matagal ang halik. Halos wala nang gustong bumitiw pa isa man sa kanila. Na maghiwalay nga ang kanilang mga labi, kapos sila pareho ng hininga. Hinihingal pero kapwa nakangiti na magsalubong na lamang kami. Gagawin ko talagang lahat para lang maagaw kita sa kanya. Seryosong sabi nito habang di pa rin inaalis ang titig sa kanya. Di na siya hinahalikan nito pero nanatiling malapit pa rin ang mukha sa kanya. Sus, wala kang ginawa kahit ilang beses mo na kaming nakitang magkasama eh. Nanunokso niyang sabi. Nakita niyang nagtagis ang bagang nito. Kinabahan tuloy siyang bigla. Nagpagalit yata niya ito eh. Every time you're with him, gustong-gusto kitang hilahin, baka akala mo. Gusto ko ipamukha sa harap niya na akin ka lang at mahal na mahal kita.
Pero hindi ko na ginawa dahil madalas kitang makitang masaya kasama ng lalaking yon. At nagagalit ako sa sarili ko dahil ni minsan na magkasama tayo, hindi mo yata naranasang tumawa ng totoo. Natawa siya at tinaplos ang mukha nito. Di naman ito ang parad niyang nasa pisngi nito pagkuha yun naman ang hinalikan. Hindi mo talaga alam na buong panahon na magkasama tayo masayang masaya ako. Lahat ng pinapakita ko sa iyo ay totoo, Mando. Masaya ako kapag nangangampanya tayo, kapag pinagsilbihan kita kahit madalas sinusungitan mo lamang ako. Kapag nakatulong tayo sa mga taga San Miguel, ang saya-saya ko, Mando. Kahit pa madalas iniisip ko noon na hindi ako dapat maging masaya dahil niloloko kita. Titig na titig ako sa kanya habang sinasabi niya iyon. Hindi ito kumukurap. Para bang iniisip itong mawawala siya kapag ginawa nito iyon. Shh! Kalimutan na natin ang lahat ng yon. Kalimutan natin na nagpanggap kang Melanie Meredith. Ngayon hindi lang kita basta titingnan mula sa malayo. Di na ako masasaktan kapag kasama mo ang Jason na yon dahil alam kong ako ang mahal mo. Kinulong nito sa dalawang palad ang mukha niya. Ang gusto ko ngayon, magsimula tayo ulit. Kakausapin kong parents mo. Sasabihin ko sa kanilang mahal kita. Sa isang iglap na masana naman ang kanyang mata, dulot ng labis na kaligayahan. Pinapangarap lang niya noon na sana'y mahalin din siya nito, pero ngayon nangyari na kaya wala siyang kasinsaya. Hindi mo alam kung gaano ko kasaya ngayon, Mando. Yung babae kaninang kasayaw mo, ang ganda niya. Akala ko talaga siya yung sinasabi mong babaeng palaging laman ng isip mo. Nasaktan ako sobra, baka hindi mo alam. Tama bang naramdaman ko na nagsiselos ka? Anito na sagad ang ngiti. Kinarot niya ito sa tagiliran dahilan para mapangiwi ang gwapo nitong mukha. Pero maya-may nanunokso ulit ang ngiti nito sa mga labi. At tuwang-tuwa ka naman. Kumakalingki sa'yo, kala mo boyfriend ka niya. May pahilig-hilig pa sa dibdib mo. Ines na sabi niya habang inaalala ang naging pagsasayaw ng mga ito kanina. Sa pagkagulat niya ay malakas itong tumawa. Hey, what's funny? Ines niyang sabi. Ikaw, so kaya pala natapakan mo yung paa ng partner mo kanina kasi nakatingin ka sa amin ng partner ko? Now I know may bagay naman palang pareho kayo ng kakambal mo. Yun ang pagiging selosa? Tumatawa pa rin itong sabi. Pinagkukurot niya itong muli pero maya-maya hinuli nito ang dalawang kamay niya. Ito na ang kusang naglagay sa dibdib nito at walang sabi-sabi, hinalika na naman siya. Meredith? Tinid na nagpahiwalay sa kanya sa katawan ni Armando. Nang lingunin niyang may-ari niyon, parang gusto niyang lumubog sa buhanginan na makitang nakatayo ng mga magulang niya, si Jonah at Jason. Kaagad nanginig ang kanyang mga tuhod. Para namang naramdaman yun ni Armando kaya't mas sumigpit ang hapit ito sa kanya. Wala siyang lakas na loob sa lubugin na nagtatalong ng mga mata ng magulang. Bigla siyang nahiya sa mga ito. Sigurado ngayon kailangan niya ng ipagtapat sa mga ito ang namagitan sa kanila ni Armando at kung paano siya nakapasok sa buhay ng asawa ng kanyang kapatid. Mando, anong gagawin natin? Nanginginig niyang tanong. Kung pwede lang, bigla na lang siyang mawala ng malay para makaiwas sa mata ng mga ito. Wala siyang balak itago sa mga magulang ang tungkol sa kanila ni Armando. Pero ang mahuli sila kaagad ng mga to na hindi pa niya nagsasabi ay nagdudulot sa kanya ng panliliit. Shh! It's okay. We can handle this. Kakausapin kong parents mo, wag kang matakot. Naninigurong sabi nito. Sapat na ang mga salita niyon para mabawasan ang kaba at takot niyang nararamdaman. Dahan-dahan lumapit sila sa mga magulang. Nanguhusgang tingin ng mga to pero ang hindi niya kayang tagalan ay ang nanunumbat na tingin ni Jason. Para siyang matutunaw kaya't binawi niyang tingin mula rito. Mom, Dad? Gusto niyang maiyak dahil nakokonsensya siya. Pakiramdam niya niloko niya ang mga magulang na kung tutuusin, totoo naman talaga. Ipaliwanag mo ko ano to, Meredith? Diyos ko, kailan pa may nangyayaring ganito? Natakot siya dahil parang malapit nang magpalaho ng iyak ang mommy niya sa klase ng itsura nito ngayon. Mom, Dad, ako ang magpapaliwanag ano man hong nakita ninyo. Mahal ko ho. Hindi natapos ni Armando ang sasabihan dahil muli nagsalita ang kanyang ama. Kakausapin kita mamaya, Del Rio. Gusto kong kausapin mo na tong anak ko bago ikaw. Sabi ng daddy niya at saka siya hinila palayo rito. Si Jason naman malalaki ang hakbang na lumakad palayo. Jay? Tinawag niya ito dahil gusto niyang magpaliwanag sa binata pero hindi ito lumingon. Ano ang mangyayari ngayong nahuli si Meredith at Armando na magkasama ng kanyang mga magulang? Matanggap kaya ng mga ito ang kanyang paliwanag? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.